Ayun, no? So, welcome back po sa second part ng ating lesson. So, kanina, na-discuss natin yung chemistry. Ano yung scope niya, gaano siya kalawak, at paano inaaral yung chemistry, no? So, natutunan natin na kapag aaralin mo yung chemistry, kailangan mag-undergo ka ng scientific method, no? Ano yung inaaral sa scientific method? Yung matter natin. At alam natin kanina, yung matter natin, may iba't ibang version yan, no? Pwede yung mixture, pwede yung substance, no? At yung mga matter natin, may kanya-kanyang properties yan. May chemical, may physical, no? Merong intrinsic, merong extensive, no? So, yun yung mga katangian ng ating matter. Ngayon naman, punta tayo sa ikalawang bahagi, yung measurements. Una sa lahat, bakit kailangan aralin yung measurements, no? Kasi ganito, ang chemistry, matindi yung reliance niyan sa measurement, no? Hanggat maaari, titimbangin yan lahat ng pwede timbangin, no? Kukunin niya yung volume ng lahat ng pwedeng kunan ng volume. Bakit? Kasi, ito, no? Yung ating atoms, masyadong maliit yan para bilangin. Kunwari, gusto mo ng quantitative research, no? Hindi mo pwede bilangin yung atoms kasi super liit nga nila, no? Ang pwede mo gawin ay gumawa ka ng paraan, no? Para malaman mo yung dami ng atoms through measurement. Kunwari, lumalaki yung size ng balloon, no? So, ibig sabihin nun, dumadami yung particles, no? Kunwari, bumibigat yung substance mo. Ibig sabihin nun, dumadami yung particles mo. Okay? So, ganun lang yung idea ng measurements. Bakit importante ito? Kasi, ang chemistry ay matinding reliance niya sa measurement dahil hindi mo nga mabibilang yung atoms directly. So, kailangan mo gumawa ng paraan, no? So, punta tayo ngayon sa measurements, no? So, sa measurements, gumagamit tayo ng mga instrument, no? Mga aparato para makuha ang macroscopic at ang microscopic properties ng ating matter. Pag sinabi nating macroscopic, ito yung mga property na pwede mo kunin directly. For example, yung volume. Pag kukunin mo yung volume, kuha ka lang ng isa sa mga to. Kunwari, graduated cylinder. Lagay mo yung tubig dyan, alam mo na yung volume. No? So, yun yung macroscopic property. Yun ang kukuha ng direkta. Kunwari, gusto mo kunin yung length ng pencil ko na to. So, itong pencil. Gamit ka ng caliper, no? So, kuha ka ng caliper dyan, no? Measure mo na yung, diameter ng pencil na to, etc., etc., no? Kunwari, gusto mo kunin yung timbang naman nito, kuha ka ng timbangan dyan. Wala palang timbangan dito. Kuha ka na ng timbangan kung saan pa man, no? So, yun. So, directly mo nakuha yung idea ng dami ng particle, ng yung substance, no? So, yun. So, yun yung macroscopic property. Direkta mo nakukuha yung iyong values, no? Gusto mo kunin yung length. Gamit kang ruler, gamit kang tape measure. Yun na yun, no? Pag sinabi naman microscopic property, ito yung mga molecular scale. Yun, sobrang liit, no? Pero pwede tayong makukuha ng ideya mula sa macroscopic property niya. So, kumbaga, ang ginagawa natin para makuha natin yung microscopic property ay nagkakaroon tayo ng indirect method na pag-alam ng microscopic property mula sa macroscopic property. Kumbaga, may kino-convert tayo. Kunwari, ang grams nito ay 10 grams. From 10 grams, pwede mo makuha yung number of atoms, no? Gamitin mo yung Avogadro's number. Gamitin mo yung mole concept, no? So, yun yung microscopic property, no? So, from your macro properties, no, macroscopic property, kino-convert mo sila into molecular scale, no? Such as the number of particles, no? The charge, etc., etc., no? So, yun. So, ito pala yung mga instruments natin na ginagamit sa pag-measure ng mga bagay-bagay, no? So, ito yung para sa mga liquid, no? So, these are our volumetric instruments, no? So, yan, graduated cylinder, Erlenmeyer flask, volumetric flask. We have here our burettes, no? And our volumetric pipette, no? Serological pipette, no? So, yan mga yan, no?
So, ito naman, mga iba't ibang pang-measure to, no? Hindi ko na alam kung ano yan. Ginugel ko lang yan. Pero ito, alam ko, caliper to, no? So, yan. So, pang-sukat yan ng mga maliliit na, na size, no? Mga diameter, no? etc. No? So, yan, no? Tapos, kapag tayo dapat nagme-measure, kailangan may unit, no? Hindi pwedeng nag-measure ka ng bagay na walang unit. Kunwari, sabihin natin, 7. Ano yung 7? 7 carabaos, no? 7 kalapate, no? Mga ganun na. So, hindi mo alam kung ano yung tinutukoy mo kung wala kang units, no? Kunwari, 5. Ano yung 5? 5 piso? 5 kalabaw, no? 5 sentimetro, 5 metro, 5 kilometro. Hindi mo masabi, di ba? So, kailangan pag nag-measure tayo, may kasama siyang units, no? So, yung units nagde-define kung ano ba yung tinutukoy mo, no? So, sa science, meron tayong pinagkasunduan ng units na ang tawag doon ay SI units, no? So, yung SI units, ito yung mga base units, no? Na ginagamit natin in quantifying, in measuring everything around us, no? So, ito yung mga SI unit natin. So, ito yung mga base unit nila. So, we have the SI unit for length, no? The mass, the time, the electrical current, ampere, the temperature, amount of substance, and luminous intensity, no? So, ito yung mga, ito yung mga units na ginagamit in quantifying them, no? Okay, so ito, for length, that's meter, mass, kilogram, time, second, electrical current, ampere, temperature, Kelvin, amount of substance, mole, and luminous intensity, candela. Ito yung question, no? Ano ba yung pinagmulan nito, no? Bakit tayo may mga units, no? So, balik tayo muna sa history, no? Onting kwento lang about history, no? Kasi, when they are trading for stuff, no? Magte-trade sila ng mga materials. Hindi kailangan may basis sila, no? Kung gaano karami yung tininda nila. Kunwari, magbabiyahe naman sila. Kailangan alam nila gaano kalayo na yung narating ko, no? Okay. So, noong unang panahon, ang mga pinuno, no? For example, yung mga pharaoh, no? So, ang ginagawa nila to measure stuff is gamitin yung katawan nila, no? Kaya nga meron tayong foot, 'di ba? 1 foot, 3 feet, no? So, bakit, no? Kasi literal na paa yung katumbas nun, no? So, paa ng isang tao, no? Na pinagdugtong-dugtong niya, may measurement na siya. Kunwari, 5 feet away, no? So, 5 apak lang yon. Ganun lang kalayo, no? Okay? So, isang dangkal, no? Ito ay isang Filipino measurement, dangkal, no? So, yan. Distance yan mula dito hanggang doon. So, you can measure distances with dangkal, no? Pero, good luck sa'yo, no? Measure mo, ilan dangkal mula dito hanggang, Luneta. Ewan ko na. Good luck na lang, no? So, yan. So, ganun yung ginagawa nila nung unang panahon, na. So, yung measurements nila ay depende sa katawan ng tao. Ang tanong doon is, yung tao na yun ba ay napapalitan? Yes po. No? Kunwari, nagpalit kayo ng pharaoh, di magbabago kayo ng measurement. No? So, mapapansin natin, medyo hassle. No? Kunwari, ikaw trader, ikaw business person ka, babaguhin mo na naman yung measurement mo. No? Parang nakakaumay naman, di ba? Na paiba-iba yung measurement mo. No? Kaya doon na uso yung metric system. So, yung metric system, yun ay ang magbubunga sa SI units. No? So, yung metric system naman, ito ay mga measurements na based naman sa physical objects. No? So, hindi na sila bumase sa katawan ng tao. Bumase na sila sa kung ano meron sila na pwede gamitin ng lahat. No? Doon na pumasok yung meter, doon na pumasok yung gram, so on and so forth. No? So, may mga old definition yan, no? Although, hindi ko na inaral masyado kasi old na yun, no? Ang focus natin na yung SI units, no? So, yung difference ng SI sa metric, no? Yung metric, similar siya with SI, yes, no? Pero, ang difference lang ay ang metric system ay based on physical objects, no? Physical objects, no? For example, ito yung isang prototype ng kilogram, no? So, object yan, no? So, yan. Pag sinabi namang SI units, no, ang basis nila ay fundamental constants sa paligid natin, no? So, yun. So, yung mga constant yun sa universe, no? So, universal lang SI units, no? Yung metric, medyo localized lang, pang-earth lang, no? Okay. So, ito yung mga basis nila for the fundamental units of the
SI unit, no? So, ang pinaka-latest dyan na binago ay si kilogram, no? Last year lang ito, pagkakatanda ko. Last year lang yan eh. Dati, ang basis niyan ay ito nga, itong prototype na to, no? So, yung bola na yan, 1 kilo daw yan. Pero later on, pinalitan nila yon with the Planck's constant, no? So, kung mapapansin nyo, lahat ng ating SI units, they are all based with the constants sa paligid natin. Yung meter, based yan sa speed of light, no? Traveled in a fraction of a second, no? Kilogram, based yan on Planck's constant, no? Medyo derive lang sila dyan. Tapos yun, kilogram na daw yan. Second naman, based on the oscillation of the cesium-133 atom. So, yung dami ng oscillation ng isang atom, 1 segundo daw yun, no? O yung ampere naman, based on electrons charge, no? And so on and so forth, no? Okay? So, yun. So, yun yung SI units natin, no? So, sila ay universal, no? Kasi, sila ay based on the fundamental concepts of the universe, no? Yung mga fundamental constants ng universe, no? So, ito yung mga ating base units. Pakitandaan na lang po yung unit nila, yung pangalan ng unit, no? Ano pa yung kagandahan ng SI unit, no? Ito ay expandable, no? Kasi mapapansin nyo, wala namang kilo feet, no? Kunwari, punta kayo ng ibang bansa, no? Kunwari, 5,000 feet, no? Hindi naman siya pwede gawing 5 kilo feet, no? Walang ganon, no? So, kumbaga, kunwari, 10,000 feet yan. So, isusulat mo talaga 10,000, no? Pero, ang SI, hindi ganon, no? So, kumbaga, sa SI, kapag malalaki na yung numbers mo or sobrang liit na ng measurement mo, pwede ka gumamit ng prefix, no? Para mapaigsi yung number mo. So, ano yung prefix? Ito ay ginagamit para yung big numbers mo, paigsiin mo sila, no? So, sila yung mga dinudugtong sa iyong SI unit para ma-shorten sila, no? So, ito yung ating mga prefixes: tera, giga, mega, kilo, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, and atto, no? So, ang gusto ko na lang gawin nyo dito is familiarize nyo yung sarili nyo with the conversion. So, ito yung mga conversion, no? So, paano to ginagamit, no? Kunwari, 1 tera. Ibig sabihin nun, 10 raised to 12 ng base unit mo, no? Kunwari, 1 terabytes. Ibig sabihin, 10 raised to, ano to? Ayan. So, ibig sabihin nun ng 1 terabyte, yan ay 10 raised to 12 ng isang byte, no? So, ganun. 1 terameter, ibig sabihin yan, 10 raised to 12 meters, no? So, ganito karami yun, no? So, yan. Kunwari naman, nanometers, no? So, yan ay 10 raised to negative 9 ng isang metro, no? So, 1 nanometer, 10 raised to negative 9 ng metro. So, ganun lang po gamitin yan, no? So, kumbaga, idudugtong nyo lang talaga yung prefixes sa kanilang units. Ito yung mga units natin. Okay? Tapos, yun. Ito yung kanilang definition, no? Yung kanilang decimal designation. Yung powers of 10 nila. So, yun. Kabisaduhin nyo na lang yan, no? Pero I'm sure familiar na kayo dyan, no? So, yun. So, yun lang. So, ano yung punto lang ng slide na to? Ang punto lang natin dito is that when we are doing measurements, no, meron tayong standards, no? At ang standard na yun ay ang SI unit or the System International Unit Test, no? So, punta naman tayo sa mga units, no? So, mass and weight, no? So, usually, napagbabaliktad natin yung mass and weight, no? Kasi, kunwari, kuha ka ng, biodata, yung weight, ilalagay mo doon, kilograms, no? Tinanggap na lang natin na ganun, no? Pero, ang totoo ay hindi ganun yun, no? Ano ba yung difference ng mass at weight, no? So, kumbaga, etong term na to, na pagbabalik-baliktad na to, tinanggap na lang natin kasi wala nagawa na no? Pero, magkaibang bagay yun, no? Pag sinabi nating mass, yun ay measure ng dami ng matter sa object mo. So, the more matter, the more mass, no? So, ang unit niyan ay grams, no? Or kilograms. Pag sinabi namang weight, ito yung force na ina-exert, no? Sa iyong object, no? So, kumbaga, ito ay puwersa na, no? So, ibig sabihin, you have to account for that force factor. Ano yung nagko-cause ng force, no? Sabi dyan, yun daw yung gravitational acceleration, no?
So, ibig sabihin, kung gusto mo kunin yung weight mo talaga, so that's mass times the gravitational acceleration, no? Okay? So, yun. Pero yung mass, yun yung amount lang ng substance mo, no? Ito yung idea, no? Bakit kaya tinanggap na lang natin na yung weight ay nakakilogram? Ang unit kasi dapat ng weight ay newtons, no? Ito yung kasagutan dyan, no? Kasi, iisa lang naman yung constant ng gravitational acceleration sa Earth, diba? 9.8 lang naman yun in average, no? So, pwede na natin i-cancel out yung G, no? So, ganun yung ginawa nila, no? Kaya yung weight nilalagay nila kilogram instead of newton or kilogram per meter second square, no? Kasi, yun nga, sabi nila, pare-parehas lang naman tayo ng gravitational constant. Tanggalin mo na lang yun, no? So, ganun. Okay, so yun lang yung idea, no? So, magkaibang bagay yan. To convert your mass to weight, use this formula. Weight is mass times the gravitational acceleration. Now, let's try this, no? Determine your weight on Earth and on Mars. No? So, the following are the gravitational constants for each planets, no? So, kunwari, ang weight ko, let's say, 55 kilo lang ako. Yes po, payat kasi ako. So, ang mass ko pala, no? Diba? Maski ako nabaliktad. So, ang mass ko ay 55 kilograms, no? Minsan, pag marami nakain, 57 yan. Pag wala, 55, no? Okay. So, kunwari, gusto ko kunin yung weight ko. So, ano yung formula natin? W equals mg, no? So, mass times the gravitational acceleration lang yan, no? So, yan. So, that's W equals, kunwari sa Earth, no? Earth. So, ang mass ko is 55 kilograms. Ang gravitational acceleration ko ay 9.8 meter per second square. Multiply ko lang yan, ha? 55, 9.8. Okay. So, my weight is 539 kilogram meter per second square. Or 539 newtons. So, yun yung puwersa na na-exert due to gravity, no? If you have that weight, no? So, 539 newtons, no? Or kilogram meter per second square. Kunwari, punta naman tayo sa Mars, no? Sa Mars. Ano kaya yung weight ko doon? 55 kilo times 3.7 meter per second square. So, that's weight equals, wait lang, 203.5 kilogram meter per second square. So, nung mapansin nyo sa weight, pumunta lang ako ng Mars, bumaba yung weight ko, no? By how much? Tignan ko. 539. Bumaba yung weight ko by 37%, no? Okay, so, ano lang idea niyan, no? So, ang idea niyan is, kapag mababa yung gravitational pull, mababa yung weight mo. Hence, magaan ka. Despite na iisa lang yung mass mo, no? So, yan. So, depende sa mass mo, magbabago yung, depende sa planet na nasaan ka, magbabago yung weight mo, no? So, the more na malakas yung hila ng gravitational pull, no, mataas yung gravitational acceleration, mas mataas yung weight mo, no? Pero kapag mahina yung gravitational acceleration, mababa lang yung weight mo. That's why, kung mapapansin nyo dito sa picture na to, yung astronaut, may dala siyang dalawang malalaking container. So, yung mga bigat niyan, lagpas-lagpas 10 kilo yan, no? Puro instrument yan, eh. Pero, ang dali nila nabubuhat, no? Bakit, no? Kasi, yes, 10 kilo yan. Pero, yung weight, hindi parehas nun sa Earth, no? Kung nasa Earth, siguro yan, di nila yung mabubuhat, no? Pero, since nasa Moon sila, mababa yung acceleration dito sa gravitational acceleration sa buwan. So, madali nila buhatin, no? Onting force lang, mabubuhat na nila yung object nila, no? Okay? So, yun yung idea ng mass and weight, no? So, yan. Pwede nyo yan i-screenshot, ha? Yung mga solution ko, screenshot nyo na lang habang nanonood para may kopya kayo. Punta tayo sa next one, volume. So, kapag sinabi naman volume, ito yung space occupied in a 3D, in a 3-dimension world, no? So, yun. So,
typical formula ng volume ay length times width times height, no? So, kumbaga, yan ay length cube lang, no? So, unit of length cube, no? So, that means the SI unit for the volume must be cubic meters or m cube, no? Bakit? Kasi sabi nga natin yung volume, in its simplest sense, yan ay length cube lang, no? Kinuha mo lang yung length times width times height, no? Yun. Kaya, ang SI unit dyan ay cubic meter. Although, in chemistry, ang ginagamit natin ay liters, no? So, kasi yung isang cubic meter, alam ko, isang drum ata yan, no? Hindi naman tayo gumagamit ng ganong karaming tubig sa chemistry. Patak-patak lang tayo, di ba? So, instead of using cubic meter, we use instead the liter, no? So, sabi dito, liter is the volume occupied by 1 cubic decimeter, no? And 1 liter volume is equal to 1,000 milliliters or 1,000 cubic centimeter. So, kumbaga, binigay na sa atin yung mga conversion, no? Paano i-convert yung cubic centimeter to liter, no? So, ito lang daw yung idea, no? 1 liter is equal to 1 cubic decimeter, no? So, hindi yan cubic meter, ha? Decimeter niyan. Ibig sabihin yan, 1/10 ng meter, no? So, yan, deci, eh. Okay. Kung hindi nyo naaalala, balikan natin to. Ayan ang basahin nyo, deci. Deci, yan ay 10 raised to negative 1 or 1/10 ng iyong base unit, no? Since decimeter yan, 1/10 ng meter yan, no? Okay. So, yan yung conversion factor natin, no? From decimeter to liter, 1 lang yung ratio nila. And 1 liter is equal to 1,000 cm cube or 1,000 ml. Okay? Magagamit natin yan mamaya. No? So, save nyo na lang. O, density naman tayo. Pag sinabi naman density, this is the ratio of your weight or your mass and the volume. No? So, ito pwede na natin i-interchange kasi alam na natin yung difference. No? For now, kalimutan na lang muna natin yung difference ulit, na. But anyway, so the idea is that yung density, that's the ratio of the mass and the volume, no? So, ako usually I denote density with this Greek letter rho, no? So, that is Greek letter rho. Okay, so para siyang letter P na ganun, no? Yan. Kasi kapag di gagamitin ko, minsan nalilito ako eh. Baka diameter yan eh, no? Hindi, no? Kaya I use this instead. So that's rho or density equals mass over volume. So the SI unit for mass is kilogram. The SI unit for volume is cubic meter. So the SI unit for density is kilogram per cubic meter, no? However, that is not the common units na ginagamit sa chemistry, no? Ang common na ginagamit natin ay for mass ay grams, no? For volume ay ml or cubic centimeter, no? So, ayan. So, these are the common units, no? Okay? So, ano yung idea sa density? The more particles na kinonfine mo sa isang volume, for example, we have this gold bar, yung atoms, inipit-ipit natin sila, no? So, ibig sabihin nun, mas dense yung material natin, no? So, the more atoms na dikit-dikit sa isang confined space, no? The more dense, no? Parang ano lang yan, no? PNR, no? So, siksikan kayo, no? So, wala eh, hindi na pwede mangyari yon, pandemic eh. Ara, ito yung mga tao sa PNR, no? So, napaka-dense doon kasi dikit-dikit kayo, no? I-compare mo yan sa, let's say, sa sasakyan, no? Hindi kayo dikit-dikit. So, ibig sabihin, mababa density nyo, no? Compared to PNR, no? Okay. So, yun lang. Okay, so by the way, ang formula uli is mass over volume equals density. Okay, so let's try some examples. I have 3 examples here to work with, no? So, gawin nyo, screenshot nyo na lang after ko sagutan, no? Pero panoorin nyo kung paano ko sinugutan, syempre. Okay, so let's have this, no? So, number 1, gold is a precious metal that is chemically unreactive. It is used mainly in jewelry, dentistry, and electronic devices. A piece of gold ingot, basta yun, with a mass of 301 grams has a volume of 15.6 cubic centimeter.
calculate the density of the gold, no? So, madali lang yan, no? So, bakit? Density is mass over volume, no? Para siyang letter P, no? So, density is mass over volume. Kunin mo na lang yung mass, 301 grams. Ang volume, edi 15.6 cm cube, no? Kunin mo lang yung ratio, no? Ako na 2 decimal places na lang muna. Oops. 2 decimal places. So, that's 1929 grams per cm cube. Ayan, okay na yan, no? So, ganun lang kumuha ng density. Mass divided by the volume, no? Usually, ang ginagamit nating mass, grams talaga, no? Ang ginagamit nating volume ay cm cube or ml, no? Pwede rin to. Kasi ang 1 ml ay 1 cm cube din, no? So, yan. So, yan. Pwedeng ganito yung mga sagot natin dyan. Okay? Pero sa ngayon, cm cube muna gamitin natin. Dali, na. Tapos pagdating ng quiz, bulaga. Next one. A piece of platinum metal with a density of 21.5 gram per cubic centimeter has a volume of 4.49 cubic centimeter. What is its mass, no? So, madali lang yan. Okay, ano hinahanap? Ang hinahanap ay mass, no? So, that means you have to cross-multiply, no? Whenever you are solving for a missing variable, yung mga kasama niya, ilipat mo sa kabila, no? Ano hinahanap natin? Yung mass. So, kailangan ito lang yung matira. That means, yung kasama niya sa side ng equation, ilipat mo sa kabila, no? I-cross-multiply mo. Okay? So, that's mass equals density times the volume, no? Density. 21.5 gram per cm cube times volume. Ayusin ko lang yung aking unit. Oopsie. Ulit na lang. 21, oops, ano ba yan? 21.5 gram cm cube times the volume, 4.49 cm cube. So, mapapansin nyo, magka-cancel yung units natin, no? Kasi yung isa nasa numerator, yung isa nasa denominator. Magka-cancel yan. 21.5 times 4.49. So, that's 96.54 grams, no? So, ito yung mass ng platinum na may volume na 4.49 cubic centimeter. Okay? Next one. Last item. In determining the density of a rectangular metal bar, a student made the following measurements. Length 8.53, width 2.4, height 1.0, mass 52, 70, 64. Calculate the density of the metal. Daming numbers. Madali lang yan, no? So, that's mass over volume. Density nahanap, so tama yung equation natin. Yung mass, ayun na yun, yung mass na yun eh. Ito na yun eh. Pero ang tanong dyan, paano makukunin yung volume? Nung geometry kayo, nung bata pa kayo, no? Grade 4 ata, nagjo-geometry na tayo, no? So, alam natin na kada shape, mayroong equation for volume, no? Iba yung equation ng volume ng cylinder, ng sphere, at ng rectangular bar or cube, no? Cubic stuff. Rectangular cube, no? So, yan. So, paano kinukuha yung volume ng isang metal bar? Length times width times height lang yan. Binigay naman yung info eh. Length, width, height, no? So, kumbaga, ang gagawin natin, yung volume natin, defined yan as length times width times height, diba? So, ipa-plug in natin ito dito sa equation, no? So, ganun. Paano naman kapag iba volume yan? Kunwari, pi r square. No? Ay, hindi. 4/3 pi r cube pala. Sorry. 4/3 pi r cube, no? So, ipa-plug in mo yan dun sa V, no? So, yan. So, kung ano yung formula ng volume ng iyong container, ng iyong object, ipapasok mo yun dito, no? So, yan. Dito ako kasi nag-e-enjoy yan, no? So, kung ano pinapagawa ko dyan,
ikaw na bahala mag-plug in ng volume ng iyong object, no? Kunwari, volume yan ng cylinder, no? Ayan, i-plug in mo yung equation ng volume ng cylinder dyan, no? Okay, basta yun yung idea, ha? Pwede ka mag-plug in ng equation sa equation para masaya ang buhay. That's mass, volume, inulit ko lang. Wait lang. Ano yun? Length times width times height. Length, width, height, no? Then, i-plug in na natin, no? So, mass, grams, okay? O, length. That's 8.53 cm times 2.4 cm and 1 cm. Ang calculate na natin yan. Okay, so ang density daw ay yung kinuha ko na yung mismong sagot, ha. Kinalculate ko na yun, ha. I-calculate nyo na lang. 2 decimal places muna. So, that's 2.57. So, 2.57 gram per cm cube, no? So, mag-multiply yung units, ha. So, you have cm. Nasaan yung mouse ko? Ito. So, you have cm here. May cm ka doon. Tapos, may isa pang cm. So, cm cube yan, no? So, that is our answer. So, yun yung density ng metal bar. Okay? So, ganun lang, ha. Kapag hindi obvious yung question, hanapan mo ng formula ng volume. Okay? Kasi baka mamaya magtaka ka, para saan to, no? Ang purpose lang ng ibang info is para kunin mo yung volume. Ano yung formula ng mga volume ng iba't ibang solids? Ikaw na bahala nun. Pwede mo naman i-google, no? Kasi ako, hindi ko kabisado lahat, no? Ginugoogle ko lang din. So, pa-plug in nyo na lang yung formula dito. Okay? Tapos, diretso calculate nyo na. Next one, temperature, no? So, sinabi natin kanina, no, yung temperature, ito ay intrinsic property ng matter kasi regardless kung marami yan or onte, basta iisa yung kinetic energy nila, yun yung temperature, no? So, yun yung definition ng temperature. Siya yung average kinetic energy ng particles mo. So, the more they move, no, that means the higher the temperature reading would be. Okay, so may tatlo tayong common na temperature units. We have the Celsius, the Fahrenheit, and the Kelvin. Saan ba sila based, no? Okay, so punta natin yung basis nila. So, si Fahrenheit, no, siya ay naka-base sa freezing point ng brine solution. Okay? So, Fahrenheit, tama ba spelling ko? Fahrenheit, tama naman. So, ito ay based on the brine solution. Ano yung brine solution? Tubig na may asin lang yan, no? Ang effort niya, no? Other than the brine solution, yung freezing point ng brine solution, ginamit din yung basis yung body temp, no? Yung katawan ng tao. So, sinet ni Fahrenheit na at 0 degrees Fahrenheit, no? Mag-freeze itong brine solution. So, yun nga, nag-freeze nga. Sabi ni Fahrenheit, kapag may lagnat ka, 100 degrees Fahrenheit yun, no? Okay. So, ganun yung mga sinet niyang convention. Okay. So, ginagamit pa rin yan until now, no? So, the next unit naman is Celsius, no? So, si Celsius naman, siya naman ay based on the water. Okay, so kung si Fahrenheit siya ay sa brine solution at sa body temperature, si Celsius naman ay based on water, no? So, kumaga more general si Celsius. Di mo na kailangan gumawa ng solution ng asin or hindi mo na kailangan maghanap ng tao, no? Kailangan mo lang tubig, no? So, kapag nag-freeze yung water, 0 degrees Celsius daw yan. Kapag nag-boil yung water, 100 degrees Celsius daw yan, no? Si Kelvin, ano naman yung isip niya? Si Kelvin naman, ang idea niya is yung mga atoms, no? Kaya nga, ganyan yung definition niyan, eh. So, sabi ni Kelvin, kapag yung atoms daw gumagalaw, may kinetic energy, meaning may temperature yan, no? So, you start with 0 Kelvin, ibig sabihin nun yung atoms di gumagalaw. Pero kapag nag-start gumalaw yan, may temperature reading ka niyan, no? Tapos, ito yung kanilang
conversion, no? So, yan. So, ito yung Celsius to Fahrenheit. You just use this equation to convert one unit to the other. Pag Kelvin to Celsius naman, ito yung equation, no? Basically, mag-add ka lang ng 273.15. Okay? So, wala palang direct conversion from Fahrenheit to Kelvin, ha? So, gagawin nyo, kunwari, Fahrenheit to Kelvin. Convert nyo muna yung Fahrenheit to Celsius, then Kelvin. Okay? So, yan. So, practice tayo para mabilis, no? So, convert 327.5 degrees Celsius to Fahrenheit. Okay, so ito lang, gamitin lang natin yung equation, no? So, we are asked to convert Celsius to Fahrenheit. Ang meron tayo ay Fahrenheit to Celsius, no? So, derive natin dito yung equation para sa Fahrenheit, no? Celsius to Fahrenheit, no? Okay. So, paano tayo magde-derive, no? So, focus muna tayo dito. So, we can cross-multiply this fraction, no? Cross-multiply natin yan doon. Okay, so kapag cross-multiply natin yan, we will have 9/5 times degrees Celsius equals degrees Fahrenheit minus 32 degrees Fahrenheit. Now, gagawin na lang natin, last one is itong number na yan, yung negative 32, lipat mo sa kabila, transpose mo yan. So, basically, add mo lang, no? That's 9/5 degrees Celsius plus 32 equals degrees Fahrenheit na. So, ayan yung conversion. Kailangan po ba kabisaduhin yan? Kahit isa lang. Kasi pwede mo naman i-derive eh. Cross-multiply mo lang. Basta marunong kayo mag-cross-multiply, walang problema na. Pag nakalimutan yung cross-multiplication, mag-review ng algebra na. College na tayo. So, kailangan alam nyo na yan na. So, ganun lang. So, cross-multiply mo lang. Ayan. So, with this, you can derive this equation. Okay? So, cross-multiply natin yung 9/5. No? Tapos, itong negative 32, nilipat natin sa kabila para maging positive 32. So, yun yung gagamitin natin to solve for letter A. So, hinahanap kasi yung Fahrenheit, no? So, degrees Fahrenheit equals 9/5. Tanggalin ko na yung units muna, Okay, para mabilis. Okay, so degree Fahrenheit equals 9/5 times Celsius 327.5 plus 32. So this degree Fahrenheit equals 9/5 plus 32. So the degree Fahrenheit is 621.5 degrees Fahrenheit na. Pwede tanggalin mo na lang yung unit kasi minsan nakakalito din, di ba? Okay, so yan yung conversion natin from Celsius to Fahrenheit, no? You just use this equation. Okay? So yan. Or you can derive it from here. Wala namang problema dun, ha? Derive nyo na lang para matuto kayo mag-derive na. So that's our answer for letter A. Letter B naman. So for letter B, that's Fahrenheit to Celsius. So I'm going to use this equation. No? Okay na to eh. Copying ko na lang. 5/9 degrees Fahrenheit minus 32. Plug in. Minus 32. Calculate ko na lang. 5/9 times 172 minus 32. Okay, so that's 78.28 degrees Celsius. Okay? So, yun yung sagot for letter B. No? So, yun lang. Plug in lang. Basta tama equation mo, walang tayong problema dyan. Letter C. Ano yan? Kelvin to Celsius. No? So, derive natin yun dito. So, mapansin nyo, para makuha mo yung Kelvin, magdadagdag ka lang ng 273.15. Ibig sabihin, kung gusto mo kunin yung Celsius, magbawas ka lang yan. Okay? So, ganun lang, kasimple. So, paano yun? So, that will be Kelvin, 1 Kelvin over 1 degree Celsius equals degree Celsius plus 273.15
Kalipat mo yan doon. No? Para makuha mo yung degrees Celsius, that will be Kelvin minus 273.15. Okay? So, ganun lang. Ano yung idea? Pag gusto mo kunin yung Kelvin, Celsius plus 273.15. Kung gusto mo kunin yung Celsius, Kelvin minus 273.15. So, ganun lang. Kaysa mag-derive pa kayo, mag-add and subtract na lang kayo. Okay? Para mabilis, no? Brain ko lang to. Okay, so ano yung kailangan ko? Nandito na sa taas, C. Yan ay Kelvin to Celsius, no? So, Celsius equals Kelvin minus 273.15. So, that's 77 minus 273.15. So, that's negative 196.15 degrees Celsius na. Okay? So, ganun lang yung mga answers natin, ha? Okay, so yan. Good luck po. By the way, no, kapag kino-convert nyo yung Celsius to Kelvin, kailangan yung Kelvin nyo positive, no? Walang negative na Kelvin. Baka mamaya magkamali kayo, eh. Baka ang ginawa nyo, sinubtract nyo ito sa Celsius, no? Nag-negative yan. Yari ka, no? So, ganun. Walang negative na Kelvin, no? Kasi ang limit lang ng Kelvin ay 0 Kelvin. Hindi gumagalaw yung molecule nun, no? Paano kapag naging negative yun, edi may utang pa na molecule. Walang ganun, no? So, basta walang negative na Kelvin, ha? Ano lang yan, mga positive lang yan. Yung Celsius, yung Fahrenheit, may negative yan. Basta yung Kelvin, wala. Okay? Yan, so, screenshot nyo na lang yan. So, I will move on now to handling numbers. Medyo malapit na tayo matapos. So, tignan nyo. Sa chemistry kasi, since we are dealing with atoms, no, mga particles, we can have very big numbers. Ayan, malaking number. Pwede rin tayo magkaroon ng maliit na numbers, no? So, ibig sabihin yan, pag nag-chemistry ka talaga, ma-encounter mo yung extremes ng measurement, no? So, may big numbers, merong small numbers, no? So, ang problem dyan is when you handle them, no? Kasi mamaya, kapag kinokopya mo yan, nakulang ka ng isang zero, mali na yun. Okay? So, sa chemistry, since we are dealing with huge numbers and small numbers, no, yung maraming zeros, we have one way to shorten that, no. Pwede namin mapaigsi ito para mas madali yung buhay. So, paano yon? Scientific notations. So, ganito yung format na sinusundan sa scientific notation. So, that's n times 10 raised to n. Yung capital N, that is a coefficient with values between 1 and 10. So, anything between that. No? So, hindi siya pwede maging below that. Okay? So, yan. Hindi rin pwede maging above this. No? Okay? So, basta, ayan. Any number between that value. So, ibig sabihin, basically, that's any number between 1 to 9.999. Hindi siya pwede maglagpas sa 10 eh. Okay? So, ganun. So, yung small letter n naman, that is an integer exponent, no? So, integer yan, whole number. So, that tells you the number of movement of decimal point to arrive with this number, no? So, mamaya, bigyan natin ng sense yan. Moving the decimal point to the left makes n a positive integer. Ibig sabihin yung decimal point, pag pa-left yung movement, positive yung integer mo, no? Every step, positive. Kapag to the right naman, that makes it a negative integer. No? So, bigyan natin ng sense. Ang daming sinabi. Okay, so balikan natin to. Sabi dyan, a gram of hydrogen atom contains approximately 602.200 atoms. Dami, no? Each having a mass of only 0.00 basta yan. Tapos 166 na. Dami. So, gagawin natin is that in order to shorten that number, kailangan sundin natin yung pattern na to. So, ano yung sinasabi dito? No. If you have a big number, all you have to do is to move a decimal point, no? I-move mo lang daw yung decimal point. In such way, you can create this. Kailangan makagawa ka ng number between 1 and
1 to 10, no? Kailangan within that limit lang siya. Okay, so gagawin natin, for example, dito sa 602, i-move ko yung decimal point, di ba nasa dulo yan? I-move ko yan para makukuha ako ng number between 1 to 10. Okay, between that number, no? So, bilangin natin kung ilang steps, no? So, to the left tayo. Kasi nandito sa right yung decimal point, kailangan mapunta yun sa harap, no? So, bilangin natin kung ilang steps para makukuha tayo ng number, ng coefficient between 1 to 10. So, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O, pwede na ba dyan? Hindi pa. Kasi, kung nandito yung decimal point, yan ay 6,022. So, urong pa. Yan, isa. O, pwede na ba tayong huminto dyan? Hindi, no? Kasi, pag nilagay mo yung decimal point dyan, ano yung number mo? 602.2. O, kulang pa. Urong ka pa. Pwede na ba akong huminto dyan? Hindi rin. Kasi yan ay 60.22. Kailangan between 1 to 10 lang eh. So, urong mo pa. Pwede na ba ako dyan? Pwede na. Okay? So, pwede na kasi pag nandyan yung decimal point, ang number mo ay 6.022. Okay? So, ganun yung punto natin dito sa sinabi natin na yung number of decimal places, no? Kailangan yung decimal point, iurong mo in such way makakuha ka ng number between 1 to 10. Okay lang kahit decimal yan, no? Basta within 1 to 10. Okay? So, ganun lang. So, yan. So, ilang steps yung ginawa natin? 1, nakalimutan ko eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, 23 steps to the left. So, sabi natin, pag to the left, positive. No? So, 23 steps to the left, that means positive 3 yung ating exponent. No? So, I can rewrite that number as 6.022. Yung mga 0 sa dulo, pwede naman natanggalin. No? Times 10 raised to 23 atoms. No? Okay? So, mapapansin nyo, from this mess, from that, that number of zeros na meron ka dyan, no, sobrang dami, pwede mo siya i-shorten into this one na lang. Okay? So, ito yung 6.022. Ito ay produkto ng pag-move ng decimal point to the left. Huminto tayo doon kasi this number is between 1 to 10. No? So, pwede yan. Katanggap-tanggap yan. 23. Bakit 23? Tas positive yung number. Kasi to the left. No? Pag to the right yan, negative yan. No? So, gawin natin itong nasa baba. No? So, ito nasa baba, andito yung decimal point, no? Nasa left. So, kailangan, pag gagawa ka ng integer, papunta sa right yung urong mo, no? So, ganun. Pag nasa right yung decimal point, to the left yung urong niya. Pag nasa left yung decimal point, papunta sa right yung punta niya, no? So, gagawin natin, iurong natin yung decimal point so we can create an integer between 1 to 10, no? So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pwede na ba ako dyan? Hindi. Kasi kung dyan yung decimal point yan ay 0.166. Urong ka pa. Okay na ba dyan? Yes. Kasi pag andyan yung decimal point, that is read as 1.66, which is in the range ng 1 to 10. No? So, yan. Hinto na ako dyan. 1.66 times 10 raised to, nakalimutan ko uli. Ilang movement yan? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, no? 24. Since to the right yan, to the right yung movement natin,
So, that's negative na. Okay? So, ganun yung paggawa ng ating scientific notation. So, kumbaga, move ka lang ng decimal point to the left, to the right, no? That's yun. Basta yun yung idea, ha? So, you moved your decimal point so you can create an integer between 1 to 10. So, hinto ka kapag between that number na. Pag hindi pa, urong ka pa, na. So, if you move your decimal point to the left, positive yon. Pag to the right naman, negative kada steps, no? So, yan yung idea. Okay, so ngayon, punta naman tayo dito. Operations involving scientific notation. So, addition and subtraction. So, for example, we have these two number, no? So, in adding and subtracting them, kailangan daw parehas muna yung exponents, no? Make the exponents the same first, no? Kailangan parehas muna yung exponents before doing the operation with the integers n1 and n2. So, kailangan yung exponents ay parehas. Check natin. 3 ito ay 3 din. Okay na tayo doon. So, since parehas ng integer natin, we can now do operations with the hindi integers yan, coefficient to, no? Yan. So, we can now do operations with our coefficients, no? So, ibig sabihin, pwede na natin to ipag-add, no? So, ganun lang. Pag addition and subtraction, kokopyahin mo yung exponent. Kaya kailangan parehas sila. Okay? So, that will be times 10 raised to 3. Tapos ngayon, ipag-add mo na yung dalawang number. Pag-add natin yan, 7.4 plus 2.1. Again, bakit pinagparehas yung exponent? Kasi kokopyahin mo sila. Kopyahin mo lang yan, okay? So, yan. So, what is 7.4 plus 2.1? That's 9.5 na. 9.5 times 10 raised to 3. So, that will be our final answer. 9.5 times 10 raised to 3. Sir, kunwari, pag pinag-add ko yan, 11.3 times 10 raised to 3. Kunwari, ganyan lumabas pag pinag-add mo yan. Hindi yan yung final answer. Bakit? Kasi this number is greater than 10. O, urong mo pa yung decimal point na. Ganon. So, magiging 1.13 times 10 raised to, ilang step ginawa mo to the left? Isa. So, since gumawa ka ng isang step to the left, plus 1 yon. So, magiging 4 na to. Na? So, ganon. So, basta ganon na pag pinag-add nyo yan, tapos lumagpas sa 10, no? Ay, urong mo yung decimal point. No? You just adjust the exponent. No? So, this is the final answer kung ganito yung case. Okay? So, yan lang. Let's have this one. Sabi dito. Again, coefficient to. So, sabi dyan, kailangan same muna ng exponent bago ipag-add or ipag-subtract yung ating coefficients. No? So, mapapansin natin, yung decimal point ay hindi parehas. Kasi ito negative 2. Ito ay negative 3. So, pwede kong gawin? Pwede ko i-move yung decimal point, no? Mamili ako kung ano gusto ko. Kunwari, gusto ko parehas sila negative 3. So, ito gagalawin ko to. Kunwari, gusto ko parehas sila negative 2. So, ito yung gagalawin ko, no? So, kunwari, ang gusto ko ay parehas silang negative 2 ng exponent, no? So, ibig sabihin, wala na akong gagawin dito sa nasa left side. Dito yung gagalawin ko, no? So, I will move the decimal point na to para magbago yung exponent, no? So, ano gagawin mo? Para from negative 3 maging negative 2, kailangan mag-plus 1 ka sa exponent. So, pag mag-plus 1 ka sa exponent, that means you have to move your decimal point 1 step to the left. So, 1 step to the left yon. So, urong mo yan dyan, 1 step to the left, magpa-plus 1 ka dyan sa exponent mo. So, ano mangyayari dyan? Magiging ano yan? 0.43 times 10 raised to negative 3 plus 1 is negative 2, no? So, kopyahin ko lang to. Okay? So, yan. So, ano nangyari? So, by just moving the decimal point, kailangan kasi parehas sila. So, yan. Parehas na silang dalawa, no?
So, I can now do the operation. No? So, pwede ko na ipag-subtract itong number na to at itong number na to. Again, yung yung exponent part, kinokopya lang yan. No? Kopyahin mo lang. Kasi pag subtract mo na yung number mo, kailangan ko ng calculate dyan. So, that's 1.79. 1.79 times 10 raised to 3. Okay? So, ganun yung answer. Okay? So, basta ganun na. You always make sure na yung exponent ay the same. You can adjust the exponents by moving the decimal point, no? Okay? So, basta yun yung final answer. And again, keep in mind, dapat yung integer mo, yung number sa harap, between 1 to 10 lang, no? So, hindi siya pwede lumagpas sa 10 beyond, no? Next operation. So, we have multiplication and division. So, ano naman yung ganap dito? So, multiplication and division, mas madali ito kaysa sa addition and subtraction. Bakit, no? So, when we multiply and divide, no, we do the operation as is na for the integers. So, gagawin na natin yung operation, hindi yan integer. Coefficient. Okay. So, ipag-multiply or ipag-divide na natin yung coefficient. Itong mga nasa harap. Ganun agad, no? Tapos anong gagawin natin sa exponents, no? Kapag yan ay multiplication, we add them. Pag yan ay division, we subtract them. Okay? So, ganun ha. So, ipag-add mo yung exponent kapag multiplication, kapag division, ipag-subtract mo. So, let's try this one. So, 7.4 times 10 raised to 3 times 2.1 times 10 raised to 3. So, sabi natin, we can multiply this and that, no? So, that's 7.4 times 2.1 times 10 raised to, anong gagawin sa exponents? Ang exponents ay ipag-add kasi multiplication yan. So, 3 plus 3. Calculate ko na. 7.4 times 2.1 is 15. 54 times 10 raised to 3 plus 3 square root of 36, no? So, yan. So, 6. Is that my final answer? Not yet, no? Bakit? Kasi yan ay 15. Lagpas sa 10. Urong mo yung decimal point lang, no? Urong mo lang to the left. So, meaning, you move your decimal point to the left, may game plus 1 yan. Okay? So, ganun lang. So, this is our final answer. So, yan. So, ganun lang, ha? Mas madali, di ba? Pag multiplication. Let's try yung division. So, pag division naman, again, you divide the integers, the coefficients pala. You divide them, then you subtract the exponents naman, no? So, gawin natin yan. So, ito, i-divide ko na yan, no? So, 2.22 divided by 4.3. So, anong gagawin sa exponents, no? Ang gagawin sa exponents ay ipagsusubtract sila. Negative 2 minus negative 3. Divide ko muna itong coefficient. 2.22. Daming number. Dalawang digits lang kunin ko, ha. For now. Dami, eh. Times 10 raised to. Anong gagawin sa exponent? Ipagsusubtract. What's negative 2 minus negative 3? So, ano mangyari dyan? Since may double negative tayo, pwede yan maging positive, diba? So, magiging negative 2 plus 3. So, what's negative 2 plus 3? Positive 1. So, positive 1 yan. Okay, so is that the final answer? No po. So, that's not the final answer. Kasi, yung ating coefficient, that's less than 1. So, urong natin yung decimal point to the right. No? So, to the right yung urong ng decimal point. So, as we move one step to the right,
That means minus 1 for the exponent na. So minus 1 yung for the exponent. So that becomes 5.2 times 10 raised to 0. Okay, so that's the answer in scientific notation. So, ganun lang ka-easy, no? So, pwede nyo balik-balikan naman to kasi nasa YouTube naman to, no? Kapag hindi nyo uli na gets, balikan nyo na lang, no? Para ma-practice kayo. Okay, so, yun na. So, ganun na yung scientific notation, ha? Next one na tayo. Significant figures, no? So, ano meron sa significant figures, no? When we are doing measurements kasi, no? What we have here is that yung ating measurements natin, may uncertainty yon, especially sa last digit, no? When you say uncertainty, hindi mo na sure kung tama ba yung number na yun, no? So, yun. So, that means we have to always leave margin of errors, no? When doing measurement, no? Yung nakikita nyo yun as plus minus sa measurement, no? O sa engineering, may familiar kayo doon. Nangyari, length of the bar, no? The steel bar, may plus minus yun, di ba? So, sa psychology naman, yung mga ating research, no? Di ba? Pag nag-statistics tayo, may plus minus. So, yun yung uncertainty sa measurement, no? So, that's why it is important for us, no? To tell kung ano yung mga significant figures, no? So, ano yung mga importanteng digits lang na kailangan sa measurement natin, no? So, significant figures are the meaningful digits in a measured or calculated quantity. Again, hindi lahat ng numbers ay significant. Kasi nga, some of the numbers may have arrived from errors, no? So, kaya, yung mga errors, tinatry natin bawasan by limiting yung sino yung mga significant na figures, no? So, ang tanong dyan is, paano mo po malalaman kung ano yung mga significant figures? So, madali lang yan. We have just few basic rules, no? Para masabi nyo, ay, ito significant, ay, ito hindi, no? So, let's begin with the first rule. All non-zero digits are significant, no? So, kapag hindi zero, significant. So, tignan natin to. Ito ay 3, 5, 6, 1, 2. So, ilang digits yan na hindi zero? 1, 2, 3, 4, 5. So, yan ay 5 significant figures. No? 5 sig fig or SF lang nilalagay ko dyan. Okay? So 5 significant figures yan kasi we have 5 non-zero digits. No? Okay? So, ito, 1398. So, that's 4 significant figures kasi we have 4 non-zero digits. No? Next one. Zeros between non-zero digits are significant. Ibig sabihin, yung zero, pag nasa gitna ng hindi zero, significant din sila. No? Swerte sila. Okay, so for example, we have this. We have the zero in between two non-zero digits. So, ibig sabihin, non-significant yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 significant figures yan. About this one, this binary. Ito ay letter U ata. No. So, ito ay, itong 0 na to between 1 and 1. 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 No? So, lahat ng 0 ay between non-zero digits. No? So, they are rendered significant. So, ilang digits na significant to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, that's 9 significant figures. No? Rule number 3. No? So, rule number 3, if a number is less than 1, meaning yung decimal siya, then only the zeros at the end of the number and the zeros that are between non-zero digits are significant. No? So, ibig sabihin nun, if you have a decimal point, no, yung mga zeros after the last non-zero digits, yun ay significant. No? Dalawa kasing uri ng zero, no? Tingin tayo dito. Ano yung uri ng zero? Meron tayong leading zeros. And we have trailing zero. So, ano po yung leading zero? Sila yung mga zeros in front of the first significant figure. So, ano yung pinakaunang non-zero digit mo dyan? Ano yung pinakaunang significant figure? Yung 4. So, lahat ng zero na yan, ayan, yan ay leading zero.
lahat ng nasa dulo niyan, after the last non-zero digits, we call them the trailing zeros. No? Ang leading zero, they are always non-significant. No? So, hindi naman sila ganong kaimportante. And they are not significant. No? Ano yung purpose nila? They only serve to indicate the decimal point. No? Only indicates decimal point. Yun lang yung silbi nila. Anything other than that, wala na. So, yan. So, yun lang yung purpose ng leading zero. So, they are always insignificant or non-significant. Ang purpose lang nila is to tell you kung nasan yung decimal point. No? Ang trailing zeros naman, ito yung zero after the last non-zero digit. No? So, yan. So, after the last non-zero digit, in this case, 6 yan. So, sila yung mga nasa right side. No? So, they are considered significant. No? So, significant ito only if may decimal point. No? May decimal point. Okay? So, basta may decimal point, significant ang trailing zero. Mamaya malalaman nyo kung bakit na. So anyway, so going back. So basta sabi ng ikatlong batas, no, ang zero sa harap, ito ay non-significant. Yung zero sa dulo, after the last non-zero digit, basta may decimal point, yun ay significant. No? So let's try. No? Broin ko muna yan. Na. Ayan. So let's try this. So this is leading zero. So hindi yan significant. These are trailing zeros. May decimal, so sila ay significant. So, ilan significant figures meron tayo? 1, 2, 3, 4. We have 4 significant figures. These zeros are significant kasi may decimal point. Okay, so basta may decimal point, significant ang trailing zeros. No? Let's have this. So, these zeros are leading zeros. They are not significant. These are significant. Etong zeros na to, they are considered significant for the same reason na may decimal point kasi. So, ilang significant figures yan? 4 din. So, 4, 6, 0, and 0 are significant. No? Pero itong mga zero sa harap, hindi. No? Ika-4 na batas. No? So, if the number is greater than 1, then all zeros at the right side is significant. No? Provided that the decimal point is present. No? So, ganun din. Parang kanina. No? So, ito, this zero is sandwiched between non-zero digits. So, significant yan. So, ilan yan? 5 significant figures. Ito naman, the zero is sandwiched between 2 non-zero digits, so significant yan. This zero is a trailing zero. Zero siya after the last non-zero digit. So, may decimal point doon, significant yan. No? So, 4 significant figures. Ano ba nangyayari kapag walang decimal point? No? Ito, rule number 5. Pag wala kang decimal point, what happens is that your trailing zeros, yun yung zero after the last non-zero digits, they may or may not be significant, no? Leading to ambiguity. So, ibig sabihin nun, depende sa interpretation mo kung ilang significant figures yan. Diba? 500 na nga lang, pinag-aawayan pa, no? Ganun talaga. Okay, so ano yung issue dyan? Hindi mo kasi alam kung ilang significant figures yan. Pwede ko i-interpret yan as isa lang, yung 5 lang. Pwedeng yung 2, pwedeng 3. Ibig sabihin, iba-iba yung ating answer depending on your interpretation. So, in order to address the ambiguity, we use scientific notation or place a decimal point at the end. No? So, kunwari, I'm going to make this into a scientific notation. So, I can write that as 5 times 10 raised to 2. Ilan significant figures yan, no? So, kapag yan ay scientific notation, ang binibilangan natin ng significant figure ay yung coefficient lang. Hindi kasama yung exponent part, no? So, that's one significant figure. Pwede ko rin i-interpret yung 500 as 5.0 times 10 raised to 2,
which contains 2 sig fig. Pwede yung 5.000 times 10 raised to 2, which contains 3 sig fig na. So, ang maganda is yung number na ito, express mo na lang as scientific notation para alam mo kung ano talaga yung significant figures niya. No? Another workaround is yung 500, lagyan mo ng tuldok sa dulo. So, by placing a decimal point, no, that means yan ay 3 significant figures na. Naglagay ka lang ng tuldok doon, significant lahat yan. Okay? So, ganun lang. So, those are the guidelines, no? So, reviewin nyo na lang. Balikan nyo na lang yung video to check, no? To check again, no? So, ngayon, practice tayo. Determine the significant figures of the following measurement. So, we have 35 ml, 2 non-zero digits. So, 2 significant figures yan. Letter B, 2008 grams. So, the zeros are between non-zero digits, so they are significant. So, 4 na significant figures yan. 1, 2, 3, 4. Letter C, 0.0580 cubic meter. Itong dalawang zero sa harap, they are leading zeros and they are insignificant, not significant yan. Yung trailing zero, significant yan pag may decimal point, which is meron. No? So, 3 lang yung significant figures dyan. No? So, itong 3 lang. Itong leading zero, hindi yan kasama. Itong trailing zero, kasama yan kasi may tuldok. Pag walang tuldok, hindi siya. Ambiguity na yan. No? Ambiguous na yan. Letter D, 7.2 times 10 raised to 4. Again, yung coefficient lang yung tinitignan natin. 2 sig fig yan. Letter E, 830 kilogram. Walang tuldok. So, yan ay ambiguous. Okay? So, ganun lang. Lagyan mo na ng ambiguous kasi hindi mo masabi kung ilang sig fig yan. So, basta yun yung idea ha. Pag di nyo alam kung ilang sig fig, lagay nyo ambiguous. Depende sa interpretasyon ninyo. Okay? So, yun lang. Next one naman is punta tayo sa operations involving significant figures. So, kanina meron tayo sa scientific notation, ngayon meron din tayo sa significant figures. No? Ang daming operation, no? Ang daming math, yes po. Kaya balik-balikan nyo na lang yung video, ha? Okay. So, madali lang naman yung concept dito, no? So, let's try this, no? So, in addition and subtraction daw, involving significant figures, the answer must be expressed in terms of the number with the least decimal place or places. No? So, ibig sabihin yung number na may pinaka-onting decimal place, yun yung susundan. No? So, let's have this one. 89.332 plus 1.1. Ilang decimal places to? Ilang decimal place meron siya? Meron siyang 3 decimal places. Or 3 DP, no? Ano yung 3 decimal places niya? Ayun. Itong 1.1, ilang decimal places yan? Isa lang. Any number on the right side of the decimal point is considered the decimal place. So, isa lang yan, no? 1 decimal place. Ano yung susundin? 3 or 1? Sabi natin, yung least. Least decimal point yung gusto natin, no? So, we will follow ito. Follow natin ito. So, the final answer must be expressed in 1 decimal place, na. Pero bago kayo mag-round off, no, isolve mo muna yan as is, no. So, isolve mo muna yan as is, no. So, that's 89,332, 1.1. So, pag-add mo muna, that's 90.432. Then, pag nakuha mo na yung sagot, saka ka mag-round off 1 decimal point, 1 decimal place, na. So, saan dito yung 1 decimal place? Dito kay 4. Putulin mo yan. Oops, ay, mali. nagagalaw yung screen. Teka lang. Ano yun ulit? 90.432. So, again, ang first decimal place ay kay 4. So, any number sa right side niya, i-cut off mo na. Ngayon, kapag yan ay pwede i-round up,
meaning 5 pataas yan, magpa-plus 1 ka dito. Pag yan ay 4 pababa, retain mo lang yan. So, since this is 3, you cannot round this up, no? You round it down. So, the final answer here would be 90.4. Okay? So, ganun lang. So, least decimal place parate. Next one, we'll have 2.097 minus 0.12. So, let's check the decimal places. This has 3 decimal places. This has 2 decimal places, no? So, alin susundin? 3 or 2? Siyempre, yung pinaka-onte, yung 2, no? So, after checking that, edi do the operation muna, no? Ito, calcu ko na. So, sabi ng calcu, 1.977. Okay, so sabi natin, the final answer must be expressed in 2 decimal places. Kasi addition and subtraction to. So, hinto ka sa 2 decimal places. 1, 2. Cut mo yan. Oh, look at the number at the right side. This is 7. So, we can round this up. No? Pwede yan i-round up. No? So, when we round it up, magpa-plus 1 lang tayo dito sa last digit. So, the final answer will be 1.98. Okay? So, ganun lang po. So, that's how you do operations involving addition and subtraction with significant figures na. Okay? So, ganun lang po. Next one. Multiplication and division naman tayo. So, kapag multiplication and division, ang kailangan ninyo gawin ay instead of following the decimal places, pang addition and subtraction lang yan, pag multiplication, we follow the significant figures. No? Kung sino may smallest significant figures, siya yung gagamitin. Okay? So, yun na. Keep in mind, yung lowest, smallest number of significant figures, yun yung gagamitin, ha? Ayan, hinighlight ko na para ma-emphasize natin. Sa addition and subtraction, ano meron? Least decimal places. Sa multiplication and division, smallest significant figures. Okay? So, let's try this. 89.332. Ilan decimal place? Ilan significant figures yan? 5 sig fig. Itong 1.1, 2 sig fig yan. So, our final answer must be expressed into SF. No? Pero before you write the answer, multiply mo muna yan as is. No? So, multiply ko lang. So, that's 98.2652. Okay, so that's the answer. 98.2652. Pero yan na ba yung final answer? No. Bakit? Kasi 2 significant figures lang dapat. We have 6 significant figures here. So, start tayo mag-count mula sa left. This is 1, this is 2. Stop ka dyan. Stop ka dyan. Kasi 2 significant figures na. Check mo yung katabi. Can we round this up? 2 yan, so hindi. So, bawal. So, the final answer would be 98. No? So, ganun lang. Let's have the next one. 2.097 divided by 1.12. So, divide natin yan. Ayan, kuha tayong space dito. Bago tayo mag-divide pala, identify the significant figures. So, we have 4 here. 4 yan. So, 4 sig fig. We have 3 here. 3 yan. So, ito yung susundin natin yung 3, no? So, let's divide muna. Ang quotient niyan ay 1.87232149. Sabi ng calcu. So, ngayon, hinto tayo sa 3 significant figures. Magbilang tayo. 1,
2, 3. Hinto ka dyan. Tingin ka sa number sa right side. Can we round this up? No, kasi yan ay 2. Ang kailangan 5 pataas para mag-round up, no? So, hindi tayo pwede mag-round up dyan kasi yan ay 2. So, round down yan. So, the final answer would be 1.87 lang. Okay? So, ganun lang po. Again, addition and subtraction, least decimal places, multiplication and division, smallest significant figures, or least significant figures. Okay? So, ganun lang. Balik-balikan nyo na ng video. Paulit-ulit lang naman yan. Okay, so I will answer all this, no? If you want to try, go. Post nyo muna yung video, pero ako tutuloy na ako, no? Letter A. Add ko daw 12.3432 plus 0.1893. Ang susundin, least decimal place, na. So, mapapansin nyo, this first number have 1 decimal place. Ito lang yan. While this one has 4 decimal places, na. Ano susundin? E di yung 1 lang. So, i-add ko muna yan, ha. Add ko muna. Twelve, 3, 4, 3, 2 plus 0.1893. So, ang sum niyan, sulat ko lang dito. The sum is 1, 2, 3, 4, 3, 3893. Ano yung final answer? The final answer must be expressed in 1 decimal point only. 1 decimal place. So, hinto ka dyan. Look at the number on the right side. Is that round? Can we round it up? Yes, no? So, we can round it up. Bakit? Yan ay 8. Ang requirement ay 5 pataas, no? So, when I say round it up, magpa-plus 1 ka lang sa dulong number. And that's 12,343.4. Okay, so ganun. So, into ka dyan. Pwede ka mag-round up, edi go, no? So, ganun lang. So, that's how you answer that problem, no? Next one, we'll have this one. Letter B. 55.67 liters minus 2. May unit pala. Oops. Halo. Anong nangyari? May unit. Kalimutan ko yung unit. Grams. Okay. Let's have letter B. 55.67 minus 2.386. This is subtraction. So, decimal point. So, this has 2 decimal points. This has 3 decimal points. So, ano susundin? Edi yung 2. Okay? So, syempre, subtract mo muna yan. So, ang difference nila ay 5,3,284. And the final answer must be expressed in 2 decimal places. And this is 1, 2. Hinto ako dyan. So, pagkahinto ko dyan, can we round this up? No. So, the final answer would be 53.28 lang. Okay? So, ganun lang. Letter C. 7.52. Ay, may unit nga pala. Liters. Anyway, sa letter C, 7.52 times 6.9232. This is multiplication. So, significant figures ang usapan. So, significant figures ang usapan kapag multiplication, division. Pag addition, subtraction, yan ay decimal places. Okay? So, sige. 7.52. Yan ay 3 decimal place. 3 significant figures. 6.9232. 5 significant figures yan. So, alin susundin? Siyempre yung 3.
Okay? So, multiply ko muna yung dalawa. Calculate ko na lang. Calculate nyo, ha? That's 52062 464. Ilan significant figures? Tatlo. 1, 2, 3. Into ka dyan. Can we round it up? Yes, no? So, yes, we can round it up kasi 6 yun eh. So, pwede tayo mag plus 1 doon. So, that's 52.1 meters. Okay, so ganun lang, no? Paulit-ulit lang yung rules. Simple lang siya. Letter D. Letter D. That's division. So, significant figures ang usapan. So, we have 3 sig fig here, 3 sig fig there. So, parehas lang palang 3 sig fig. No? So, the final answer will be in 3 significant figures. No? So, divide ko lang ha. Calculate ko na lang. Kopyahin ko na. Naka-scientific notation na sa akin eh. Kopyahin ko na lang. 5.139784946 times 10 raised to negative 4. Okay, so yan yung sagot ng calcu. Pwede ko rin naman gawin decimal yan, pero okay na rin tong scientific notation. No? So sabi natin, 3 sig fig. So we stop by here. This is the first, second, and the third sig fig. So looking at the number on the right side, that's 9. So you can round it up, no? 5.14 times 10 raised to negative 4. Unit is kilogram divided by ml, so kg per ml. And last one, by the way, ano to hindi yan 103. 10 raised to 3 yan. Nakalimutan ko gawing exponent. So yun ay addition. Addition ng dalawang scientific notation. So, yung rule kanina yung gagamitin. Baka malito kayo eh. So, scientific notation yan. So, ibang rule yan ha. Yung kanina pa yan. So, paano yan? Pag addition ng scientific notations, kailangan same ang exponent. No? So, gagawin ko itong 2, ipaparehas ko sa 3. Pwede rin naman itong 3 gawin mo 2. Pero ako choice ko, gusto ko to gawing 3. No? So, kung gusto ko ito gawing 3, I will move my decimal point to the left, no? So, moving my decimal point to the left, that will add 1 sa exponent ko. That will be 5.21 times 10 raised to 3 plus 0.292 times 10 raised to 2 plus 1 is 3. Then, since same na yung aking exponent, I can now add these numbers, no? Add ko na yan. Plus 0.292. Okay. So, yan. So, this is the answer. Okay. So, ganun. Yan. Yung pag-add ng, yung pag-add ng scientific notation. So, yun muna yung gagawin mo. Pero, ito, question again. Diba? May significant figures tayo na pinag-usapan. So, after doing the scientific notation, gagawin natin yung significant figures naman. No? So, ganun muna gawin nyo. Solve nyo muna siya as is. Tapos, saka ka mag-significant figures. So, since addition ito, decimal places yung kailangan natin. So, decimal places ng original numbers, no? So, yung 521, pati yung 2.92. Kung mapapansin nyo, 2 decimal places to. Ito rin naman, 2 decimal places originally. So, original yung titignan natin na hindi yung inurong natin, ha? So, this is 2 decimal place, 2 decimal place. So, we will follow the 2 decimal place answer. So, we stop by here. Okay? So, 5.50. Yung 2, hindi mo na pwede i-round up yan. So, the final answer will be 5.50 times 10 raised to 3. Okay? So, those are our answers. No? So, you can take a screenshot so you can copy. You can review that na. Malapit na tayo matapos. Don't worry. Mag-isat kalahating oras na.
Okay, so yun lang. Moving on, so accuracy and precision, no? So, ano meron sa accuracy and precision? So, when you say accuracy, that is how close you are to the true value, no? So, kumbaga, dito sa dartboard natin, ito yon, no? Ito yung pinaka-accurate, no? Kasi they are close together near the bullseye, no? So, ganun yung sa measurement, kailangan kasi, when we are doing measurement, as much as possible, dapat accurate, no? Accurate, no? So, kailangan malapit sa totoong values. Pag sinabi naman precision, yung precision, this refers to how close your units are, regardless kung totoo ba yon or hindi, no? Kung malapit ba siya sa true value or not, no? So, sa precision, ang gusto nyo lang sama-sama. Ang accuracy, gusto niya sama-sama sa sa true value. Okay? So, mapapansin natin this dartboard on the left, this is accurate. So, malapit siya sa bullseye. And this is also precise, no? Bakit? Kasi sama-sama yung dots, no? Sama-sama yung data mo. How about the bullseye? The dartboard in the middle. So, these are your measurements. Mapapansin mo, they are far from the true value. They are far from the bullseye. So, that means, yan ay precise. Precise yan, yes. Kasi magkakadikit eh. Pero not accurate, no? So, yan. Hindi siya accurate kasi layo niya sa true value, no? Pero precise siya. How about this last one? Ayan, data are scattered. Kalat-kalat yung data. At hindi pa sila accurate, no? So, not precise nor accurate, no? So, yan. Hindi siya precise, hindi rin accurate, no? So, remember in doing measurements, no? Yun, kailangan accurate tayo. Especially when you are doing your thesis, no? So, sa thesis, malalaman nyo yung accuracy and precision nyo with the standard deviation, the relative standard deviation, no? RSD, standard dev, no? And other parameters, no? Na may didiscuss sa statistics ninyo, no? Okay? Moving on, ito last part na to. So, kung mapapansin nyo, medyo importante yung conversion ng units. Bakit, no? Kasi we are dealing with multiple units, eh. No? So, paiba-iba yung units na ginagamit natin sa chemistry. Minsan, mayroon tayong imperial units. Minsan, mayroon tayong metric units or SI units. Then, we have to convert them, no? So, paano tayo nag-convert ng units sa chemistry? So, we do it in a dimensional analysis method, no? Or the factor label method. So, ano meron dyan, no? So, your given unit, you will multiply it with the conversion factor to get your desired unit, no? So, what is a conversion factor? That is a ratio of one unit to the other, no? So, binibigay niya yung conversion ng isang unit to the other. We can rewrite that as fraction, no? Isusulat mo yung conversion factor as fraction. Kung nasa baba yung given unit para mag-cancel sila at nasa taas yung desired unit para yun yung maiwan, no? So, not the other way around. Kasi kapag desired yung unit na nasa baba, hindi magka-cancel yung units. Mas lalong magugulo yung buhay natin, no? So, let's try this. So, let's try to convert 12.9 centimeters to inches. Ano yung conversion factor ng cm to inches? Sabi, 2.54 cm is equal to 1 inch. No? So, ngayon, convert na natin. So, ano sabi dyan? Given times the conversion factor will give you the desired unit. No? So, ano yung given natin? 12.9 cm times the conversion factor. Fraction yon. Ito yung conversion factor natin. No? Pwede mo i-google yan. No? Google mo lang. Kasi ako nag-google din ako. Hindi ko naman kinakabisado yan. Eh. So, yan. So, this is your conversion factor. So, ano yung ilalagay mo sa baba? Ito yung unit ng given mo. cm yung given mo, diba? So, dapat cm yung nasa baba. 2.54 cm. Tapos yun nasa taas, yun yung gusto mong unit, no? Yung desired unit mo. Yung gusto mong maiwan, which is 1 inch. No?
And then as you can see, your units will cancel out. cm, magka-cancel sila, giving you the final answer 5.08 inches. No? So that means 12.9 centimeter is 5.08 inches. By the way, baka kasi malito kayo, no? Kasi na-discuss natin yung significant figures eh. So ganito, yung significant figures, gagamitin nyo lang siya pag sinabing significant figures. Okay? So yan, pag-usapan natin ha. Pag may problem tayo, pag may calculations tayo na kailangan ng significant figure, doon nyo siya gamitin. Pero anything na hindi sinabi na significant figures, no? Pag hindi sinabi na kailangan naka-proper significant figures, pag walang ganon, 2 decimal places. Okay? So ganon ha. Pag may significant figure, sundin. Pero kapag walang sinabing significant figure, 2 decimal places. So, this is my final answer. So, yun na. Magkasundo tayo doon para iisa tayo ng sagot. Next one. A person's daily average, a person's average daily intake of glucose is 0.0833 pounds. What is this mass in milligrams? 1 pound is 4.53 times 1.53.6 grams. No? So, ito yung isang conversion factor. Binigay na sa atin. No? Pero kung wala ka niyan, i-google mo na lang. No? So, yan. Sabi dito, we have to convert pounds to milligrams. No? So, isip tayo. No? So, you have your pounds. Gagawin mong milligrams. No? Pero look, ang conversion mo ay pound to gram lang. Pwede ba natin i-convert yung gram to milligram? Yes, no? So, remember, yung milli, yan ay prefix, no? Ano yung meaning ng prefix na milli? So, sabi dyan, 1 milli is equal to 10 raised to negative 3 of your base unit, no? So, that means, if yan ay 1 milligram, that's 10 raised to negative 3 of a gram. 1,000 siya. Okay? Yan. So, keep in mind ha. Okay. So, burahin ko muna uli. So, 1 milligram equals 10 raised to negative 3 ng isang gram. So, we have two conversion factors here. One for this one, the other is this one. So, yan yung ating mga conversion factors. Yan, pati ito. So, gagamitin natin yung parehas na. So, let's start with our given unit, which is this one. Okay, so yun yung given unit natin. Then, i-multiply natin yan sa conversion factor. Wherein, yung ating given unit ay nasa baba, which is pounds. So, gamitin natin tong pound na to. Ito yung gagamitin natin, hindi ito. Kasi ito yung may pound eh. So, yung pound lalagay natin sa baba, 1 pound. Yung 453.6 grams, yun yung nasa taas, no? Ay, 453. But may dot. Okay, so yan. So, anong mapapansin nyo? Yung pounds, they will cancel. Pero ang matitira ay grams. Ang gusto natin ay milligram. So, tapos na tayo gumamit na ito. Ito namang isa. Okay, so gawin natin, convert natin yung grams to milligrams. No? Sometimes you have to use multiple conversion factors na para makuha mo yung desired unit talaga. So, since gram yung nasa taas, para makancel yung gram, kailangan nasa baba yung isang gram. No? So, yung 10 raised to negative 3 grams nasa baba. Yung milligram, nasa taas. So, as you can observe, the grams will also cancel out, leaving milligram as our final unit. Na. So, pindutin ko lang sa calcu.
So the answer would be 37784.88 milligrams. So that's our final answer. Again, sometimes you have to use multiple conversion factors para lang makuha mo yung desired unit mo. Okay? So that's okay. Wag lang malito ha. Kailangan yung units nagka-cancel. No? Pag yung isa nasa taas na unit, kailangan yung isa nasa baba. So they can cancel. Okay? So ito nasa taas, that yung kabila niya, nasa baba naman siya. So you can cancel them. Ha? Next one. A liquid helium storage tank has a volume of 275 liters. What is the volume in cubic meters? Naalala nyo pa ba yung volume? Pag hindi, balikan nyo na lang yung video na. So, sabi natin kanina, 1 liter is defined as 1 cubic decimeter. Diba? So, yan yung isang definition niya. 1 liter, 1 cubic decimeter. Ano pa yung sinabi kanina? 1 liter, 1,000 ml. 1 liter equals 1,000 cubic centimeter. So, anong mga conversion pwede natin gamitin dyan? From liter to meter yan eh. So, syempre, yung may meter, no? So, pwede gamitin ito. Pwede rin ito. Pero ako, I prefer this one. I'll use this, no? Kasi 1:1 na yung conversion nila. Okay? So, sige. So, gawin natin, ko-convert ko yung liter to dm cube, no? So, that's 275 liter times, sino yung nasa baba? Yung liter. Bakit? Para mag-cancel. Okay? So, my liters will cancel out. So, I'm left with dm cube. Ano kailangan ko? M. Meron ako dm eh. Ang gagawin ko? So, powers of 10. So, naalala nyo pa ba yung meaning ng deci? Ang deci ay 1/10 ng meter. So, 1 deci is equals to 10 raised to negative 1 ng base unit mo. So, that's 1 decimeter, 10 raised to negative 1 ng meter yan. So, this is our another conversion factor. So, ganun na. Use the powers of 10. So, I'm going to convert dm to meter, no? So, nasa taas yung dm, sa kabila, dapat nasa baba dito. Okay, question. Pag minultiply ko to ng isang beses dito, is that enough for this to be cancelled? No. Kasi naka-cube to. Ito, raised to 1 lang. So, kailangan naka-cube din to, no? So, that means, no, para matanggal ng buo yung dm, I have to multiply this number with this conversion factor 3 times para matanggal yung cube, no? So, gagawin ko yan, no? So, I will do this, no? 3 times. So, I can cancel the decimeter cube perfectly. 1, 2, 3. Cancel. So, ano yung natira sa iyo? Meter times meter times meter. Cubic meter. So, yan. Nakuha mo na yung gusto mong unit na. So, yan. So, ganun lang po In case na marami kang unit, kunwari naka-square yan, naka-cube, so do it multiple times para ma-cancel talaga. Okay? So, solve ko lang. Times 10 raised to negative 1. So, the answer would be 0. 2 decimal point na. Wala naman sinabing sig-fig eh. Pag may sinabing sig-fig, sundin yung sig-fig. Pero ako, pag wala akong sinabing sig-fig, 2 decimal point. So, that will be 0.28 m cube. So, ganun lang po. Madali lang, no? Sana madali lang sa inyo. Ang ginagawa nyo naman to since then, no? Pero yan, sana nare-refresh kayo every time. Okay? Last item. The density of the lightest metal, lithium, is 5.34 times 10 raised to 2 kg per cubic meter. Convert the density to gram per cm cube. Ano nangyari dyan?
Yung kilogram, gagawing grams. Yung meter cube, gagawing cm cube. So, dalawa yung units na i-convert natin. So, ano yung tip ko doon? Isa-isa muna. Convert mo muna yung kilogram to gram, then saka mo i-convert yung cubic meter to centimeter cube. Okay? By the way, balik ulit tayo dito. Kung makapansin nyo, pwede mo to, itong term na to, pwede mo yan paigsiin. Paano mo paigsiin yan? So, you can rewrite that as 10 raised to negative, wait lang. 10 raised to negative 1 m 1 dm. Pwede mo yan gawing i-cube mo na lang. Pag nag-cube ka dyan, yung cube, mau-cube yung meter, may cubic meter yan, may cube din yung decimeter. So, maka-cancel agad yan. Pero hindi lang yung units yung mag-cube. Yung numbers din. 10 raised to 1 cube, that will be 10 raised to negative 3. 1 cube is 1. So, yan na. Pwede mo to i-shortcut as ganito, na? Pwede yan i-shortcut as ganon. Shortcut. Para hindi nakakatamad isulat kasi nakakatamad to, no? So, ganon lang. So, sige. Sagutan natin to. Bago tayo magsagot, kunin muna natin yung mga conversion factor natin. 1 kilogram is 10 raised to 3 ng gram. Balikan nyo na lang yung powers of 10 pag nakakalimutan. Tapos ano pa? 1 centimeter is equal to 10 raised to negative 2 ng meter. 1/100 siya ng isang metro. So, ito yung mga conversion lang na gagamitin natin. So, we can convert kilogram per cubic meter to gram per cubic centimeter. So, yan. So, let's start with the given unit. 5.34 is 10 raised to 2. Ano gusto nyo i-convert muna? Siyempre, ako masusunod. Wala naman akong kausap dito. So, kilogram muna i-convert ko. So, nasa taas yung kilogram. So, anong gagawin ko? Kailangan nasa baba yung isa pang kilogram. So, pwede sila mag-cancel. By doing that, na-cancel na yung kilogram. Ang natira ay grams. cm cube na lang yung natira. Okay. Okay. So, conversion factor uli. M cube nasa baba. So, para makancel yan, kailangan nasa taas yung isang m. Okay? Kailangan nasa taas always on the opposite direction para mag-cancel out sila. Kasi pag nilagay mo yan sa baba, hindi, magsasama-sama lang yung exponent niya. No? Mag-a-add up lang yan. So, kailangan magka-opposite direction sila. So, this is nasa baba. Dapat ito ay nasa taas. No? So, ano yung definition natin? 10 raised to negative 2 meter, 1 cm. Tapos, since naka-cube ito raised to the power of 1, so, pwede ko to i-cube, no? I-cube ko na yan entirely. Again, keep in mind, kapag kinube ko yan, hindi lang yung units yung nagiging cube, yung number din. So, this becomes 10 raised to negative 6. This is 1. 10 raised to negative 6. Bakit? Ano nangyayari kapag naka-cube itong exponent? Na multiply sila, di ba? Negative 2 times 3. Magiging negative 6 yan. Ito, 1 times 3. 1 raised to 3. 1 lang yan, no? So ganun ha. You distribute the exponents parate. Ay, teka lang. Hindi ko napakita yung pag-cancel ng cubic meter. Okay? So, mag-cancel yan. Basta naka-cube. Okay, so the final answer is 2 decimal places, 53 times 10. Hindi pala siya scientific notation. Decimal pala siya. That's gram per cm cube. No? Baba lang ng density niya. No? Okay, so that is the final answer. Okay, so that's all for our chapter 1 discussion. Now, I hope you practice pa, no?
I will upload the prob sets and the quiz later on, no? Mga siguro before the weekend. Okay, so I want you to watch the video muna, then practice. You have your textbook with you, no? So with that, no? So good luck po, and I'll see you next week for chapter 2 naman. Okay, so bye-bye!